At this point, we bring in Director Rino Abad of the Energy Department's Oil Industry Management Bureau. Sir, magandang hapon and thank you for joining us. Magandang hapon, Sir Ed at Sir Manny at sa inyong programa sa ating mga kababayan. Sir, pasensya na, pero talagang we're really curious and we want to get answers to this question in layman's terms. Alam mo, hindi naman kami mga specialist sa sa oil enerhiya, industry. Oo. Pero ang tanong po ng maraming tao, actually tanong to parate, bakit pag tumaas ang nagkagera sa Middle East, tumaas ang presyo ng crudo sa world market, sabay tumataas halos yung presyo sa lokal, gayong nabili yung lokal na langis sa mas murang halaga at yung bibilin pa lamang na langis o kabibili pa lamang na langis in transit pa lamang. Opo, at meron tayong inventaryo ng 60 days. So po, kumari in layman's terms po. Sir Ed, kasi nga, ang hirap nung mag-deregulation tayo, ang hirap na hong i-matching natin yung pricing. Depende na ngayon sa discretion ng mga oil company. Ayaw na ho nating mangyari yun kasi ang potential implication ho niyan kung ima-matching ho natin, posible hong sabihin ni oil company na itong supply ko nakaraang 3 months ago ko pa ito binili na napakamahal, implement ko to nung time na mahal ang bili ko kahit kung baliktad ho ang mangyari, kahit pababa na yung price. Ang hirap po sa Department of Energy i-verify yun kasi nandun na yun sa mga level ng gasoline station and we have almost 13,000 gasoline station all over the country. Para tayong wala yatang makakagawa talaga ng matching na yan. So, ang hirap. So, ang atin na lang ho, total, ang sabi naman dun sa batas, i-reflect mo ang movement nung price to be fair. Kung pataas, di itaas mo, pero pag bumaba, ibaba mo rin. Para wala na lang hong to be fair with the consumers at hindi maging discretionary sa inyo. Kumo meron ka pang supply, kumo bigla kang magdi-declare na wala na akong supply kasi pataas ang price, kaya bibili ako ngayon. Ang totoo pala, marami ka pa ring supply. So medyo ang hirap po talaga na I hope kung isa lang sana like Indonesia na 98% ng kanilang mga gasoline station, lahat ng importer nila, isang company lang. Yun, talagang mabilis yun madesisyonan, no? Pero ito, laban-laban sila, kanya-kanya sila ng diskarte, at malulunod ho tayo sa pagbe-verify kung asan sino ang nagsasabi ng totoo at hindi. So, to be fair na lang, pag um-increase, fair sa consumer, o si-increase kayo, pero pag baba din kayo kaagad. So, ibig sabihin, sir, wala pong capacity ang Department of Energy na tingnan kung talagang may inventory pa o wala ang mga gasoline station, gas companies. Sir Manny, hindi lang ho sa capacity ang issue, no? Because of the deregulation, ang dami hong players. Pangalawa, ang dami na ho talagang gasoline station. So, I think pwede naman ho gawin yan, pero I think we need not only an Oil Industry Management Bureau na, baka buong DOE ang kailangan yan para bantayan lahat. Kasi it's very dynamic yung free-flowing yung gasoline product. Ngayon nga, hindi natin alam, nagtatransport ang petrol ngayon papuntang Quezon City, papuntang Marikina na mga gasoline station nila. Hindi rin natin alam kung kailan nauubos ang fuel sa isang gasoline station, kailan hindi. So, for the oil company to tell us na, hindi, sa area na to, dapat next week ko pa ito i-adjust. Doon sa area ko naman sa kabilang gasoline station, dapat ngayon ko na i-adjust kasi bago na yung fuel dyan. Parang sila ang magmumonopolize ng lahat at baka agrabyado pa tayo in the end. Mapag-aralan pa nila kung paano mamanipulate yung ganong sitwasyon of claiming na this should be the price and that would be the price and that those will be the prices sa ibang area. Pero, parang ang hirap po, parang mahirap po talaga. Pero sir, sabi nyo, merong inventory ng 50 to 60 days ang mga gas station natin.
So dapat mabagal yung pag-angat at pagbaba. Well, ang usapin ho na yan kasi, ang depo level ho yan. So, ang depo, pag in-spread out yan, may mapupunta ng Palawan, mapupunta ng Romblon. Hindi ho natin nasusundan na kung kailan naubos yung nandun sa Palawan. So, ibig bang sabihin, magiging sigurado ba tayo na ang Palawan, halimbawa i-claim niya na 2 months ang kanyang utilization ng isang gasoline station, whereas dito sa Metro Manila, 3 to 5 days lang. So, sa akin, ang hirap po talaga. I hope mayroong AI na kaya nang i-monitor yung ganung kabilis at ganung ka-dynamic na free-flowing na takbo ng ating fuel. Well, sir, may isa pa akong tanong, no? Kasi dito sa Metro Manila, iba-iba ang presyo ng gasolina. No? Sa iba-iba lugar, iba-iba presyo. Kasi pag napunta ako ng bandang Fairview, mas mura siya kaysa sa Mandaluyong Yeah. o Pasig. Bakit po, Exactly. bakit po ganun? Kasi nga, sabihin ko na lang Sir Ed, Sir Manny, no? Ang ganda ho kasi ng, well, ang naging effect naman lang na maganda sa oil direct. Let's look at the 2025. Sa pronouncement ng mga oil company na tabulated namin, ang gasolina supposed to be ang aggregated increase niya dapat sa buong taon ng 2025 is around 20 pesos per liter. Nung tiningnan namin nung January of 2025, ang common pump price at that time is around 56 pesos. Alam niyo bang nangyari sa December nang tiningnan namin 58 pesos? Umingkrease lang ng 2 pesos. Hindi ho nasusunod yung pronouncement ng oil company as a matter of policy. Parang guidance lang siya. Pero pagdating sa ground, depende ho talaga sa competition. In fact, we ended up having just 58 pesos. Supposed to be nasa 76 to 80 pesos na sana kung sinunod nila exactly yung pronouncement ng mga mother oil company. Pero pagdating sa ground, pag halimbawa ang isang area mayroong 10 gasoline station na magkakatabi, kahit yung magkaharap in my place, magkaharap yung gasoline station, kahit silang dalawa, magkaiba talaga ang presyo. Kaya namimili ako kung sino ang mas mura. Sir, yung sinasabi niyo kanina na the rule now is pag tumaas sa international market, tataas din dito at pag bumaba doon, Baba bababa rin. dito. But I suppose that's contingent on the idea that kung tumaas bigla, tataas din bigla dito, pero pag bumaba rin bigla doon, bababa rin bigla dito. Has that been applied from your perspective? Has that been applied promptly? Well, as much as the mother oil company would insist doon sa kanyang nakikitang adjustment, pagdating mo sa ground, pag ikaw ay operator ng gasoline station, hindi na mother oil company lang tinitingnan mo. Ang tinitingnan mo rin yung Yung kalaban mo dyan sa ground na yan. So pag sinabi ng oil company, increase tayo ng 3 pesos, pero yung kabila, nag-increase sila ng 1 peso, of course, hindi ka nasasayaw. 1 peso na lang ako. Pero, again, alam niya ng mother oil company kung hanggang saan yung pronouncement na yan, alam nila na mayroong profit margin dyan. Of course, pag nag-implement itong mga gasoline station, palagi yan on the presumption na palaging may profit yan, kahit konti. Kasi you have to consider your profit margin at the same time yung competition mo. Hindi mo ma-avoid yung competition eh. Sir, kasi yung increase natin ng oil prices ngayon, Martes, hindi pa po kasama dyan yung nangyaring gulo sa Middle East. O kasama na po dyan? Yeah, I would say kasi it's not in isolation. Siyempre yung hangganan ng adjustment ngayon is February 27 ang naging basis niyan hanggang February 27. So, ang actual atake ay February 28. Pero alam niyo naman ho na ang mga oil players nakatabay na ho yan sa nangyayari every day in and day out na may mga pronouncements si President Trump. Basically, ito talaga ang malaking factor ngayon. Alam na ho nila na padating na talaga yung 28. Kaya hindi ko masabi ako malaki ang factor talaga na kasama na ho yan initially dyan ang price impact. Okay. Na more or less nakikita na natin sa mga report na mukhang ready nang atakihin even before the February 28. So in a way, inunahan nila
Partly ako, I would believe na partly meron na ho talagang kasama dyan yung agam-agam, kaya nagkakaroon na ng premium yung papuntang tendency of the price to consistently increase, no? So, yan ho talaga, hindi ho natin pwedeng lagyan lang ng timeline, lalo na kung isang araw lang, hindi ho tayo maniwala dyan. So, talagang this is a fluid decision based on fluid situation ng kung ano nangyayari ho, lalo na dyan sa Middle East. So, going forward, sir, tataas pa ba ang presyo ng langis sa mga susunod na linggo? Well, ang kailangan ho na medyo mabigat na basis at sigurado ho tayo, obserbahan ho natin yung the next 4 days. Nakuha na natin yung MAPS price for Monday, yung kahapon. Obserbahan ho natin Tuesday, Wednesday hanggang Friday. By end of Friday, malalaman ho talaga natin kung magkano ang magiging impact next week. Pero kung sakasakali po na bawasan ng ating gobyerno ang excise tax sa langis, so may posibleng bumaba po ang presyo. Malaki ho ang ibababa. Kasi, for example, sa gasoline na lang, 10 pesos so ang excise tax dyan. So, kung mag-i-increase ho, well, ang presyo natin ngayon sa gasolina is around 60, no? Kung mababawa, balik ulit tayo sa 50. So, malaking buffer ho yun ang impact doon sa, kung mag-i-increase, nakabalik ka ng 50. Kung mag-i-increase ng 5, at balik ka lang uli ng 55. Malaki hong bagay yun, napakalaki ho. Pero magkano sir yan, kung per year basis, magkano yung value na yan? Gasolina lang, for example, kung suspended na excise tax sa gasolina for the entire year, how much would that amount to in terms of revenue lost? Well, subject to subject of course sa DOS tayo talaga, but kami ho, mayroon lang kaming in-house na estimate. Historically no, nakikita namin mga around 150 billion ang excise tax. And 150 billion din yung value added tax. So dalawa ho kasi yan na taxes na nandyan sa ating component ng pump price. So, yan ho ang mga estimate dyan. So, i-divide na lang natin ho on a monthly basis. Yun ho ang nasa around 300 billion pesos ho. So, But that's for both kinds of taxes, excise and VAT. Yes, yung dalawa na ho yan. So, ngayon, kung ililimit yung bawas, for example, sa diesel lang, ibang usapin ho yan. Kasi mas sa malit sa diesel diesel lang, talagang hindi siya aabot ng ganung kalaki ang ating estimate dyan. Sir, so yung excise tax sa gasolina is 10 pesos per liter, no? Yung VAT din ba sa gasolina is mga ganun din? Mga 10 pesos din? Sumasayaw, Sir Ed. Kasi alam mo naman value natin added na yung consumption tax yung VAT, that is over and above 12% dun sa selling price. So, pag nagmamahal, gaya ngayon, tumataas ang value, ang amount. Kasi 12% kasi siya, hindi siya gaya ng excise tax. Yeah, Na fixed ang amount. Yeah, ito depends on the value. Basta it's always 12%. For example, 60 pesos. That already includes the 12%. So, i-divide mo na yan ng 1.12, i-times mo yung 12% dyan, alam mo na kung magkano ang VAT. Mathematics tuloy. Oo. Yes. Oh, hindi, iba talaga yung VAT kasi depende sa presyo. Yeah. Value added eh. Nakadepende kasi percentage po siya. Unlike yung specific taxes, like an excise tax, it depends on the volume. Yeah. Yes. It doesn't matter kung ilang volume, basta kada per liter, 10 pesos so yan. 10 pesos. Pero malaki yun kasi 10 pesos Sa gasolina po yan. Sa gasolina. Gasolina. Sa Kasi hindi lahat diesel? naman. Sa diesel po, magkano ang excise tax? Ang diesel ho natin kasi, 6 pesos lang. Ang kerosene, 5. Ang LPG, 3 pesos. Mas mura pala. Yeah. Yes. Okay.
Okay, sir. Teka, before we let you go, so we'll find out by Friday, I suppose. At least you will find out by Friday kung ano yung Magkano tataas? magiging prognosis for next week. Opo, kasi kompleto na yung 5 trading days. Oo. At more or less, ma-average na ho namin ang estimate na increase next week. But I know it's only day 2 today. What does it look like? Is it stable or has it gone up? Sir Ed, sa press con kanina ni Secretary, ayaw niyang i-preempt, no? Kasi Bagay, pangalawang araw pa lang. talaga, isang araw pa lang ho. We're hoping na bumaba. Pero mataas ho ang chance na mayroong increase again. Oho. Kasi parang sa world crude, parang tumaas ng 13% kahapon eh. Yung oil. Yan na lang, dyan na lang ho siguro. Ang taas ho is around $10 per barrel. Kahapon po. Sa Friday last week na level versus, sa isang araw lang ha, versus Monday of this week. Mhm. Okay. So, malakihan na ho. Yun na nga ho talaga ang tinitingnan natin na ayaw naming i-preempt kasi baka naman bumaba pa hanggang Friday. Sir, Oh. napaka-optimistic naman eh. hindi pa tapos yung gulo eh. Sabi ni Trump, mga 4 to 5 weeks pa raw eh. For example, sir, itong 190, alam ko sabi nga naman ninyo hanggang 27 yung cutoff tapos 28 nangyari yung gulo pero mukhang may epekto na yan kahit paano eh nag-premature medyo may pagka-premature yung yung pagkakyat. Does this really factor, for example, yung closure ng Strait of Hormuz? Yeah. Yes. So, well, napakalaking factor yan. Kasi kung, Sir Ed, kung isolated lang ito kay Iran, Iran is just exporting 1.71 million barrels per day dun sa 2025 average export niya. Yan ay just around 1.61% sa global supply/demand on a daily basis ng oil. At around 105 to 106 million barrels per day. So, wala hong, yan lang ho, ang isolated lang ang sitwasyon ngayon kay Iran. Wala hong tayo mararamdaman na problema. Apakaliit ho niyan. Kaya lang, nasali kasi yung area na yan, nagkataon dyan pa yung kaharap pa ni Iran yung Gulf of Oman, na nandyan yung Strait of Hormuz, no? So, yan ang nagpalala, kasi may mga report na out of reasonable ground naman, ayaw muna ng mga shipping company isugal yung mga vessel. Kasi you're talking about $300 million na vessel. Tapos wala naman yan siguro ngayong insurance na willing mag-insure niyan. Kasi ang laki ho ng problema ng insurance company dyan. Oo. At hindi ho kontrolado ng insurance yung mga condition. Anything can happen dyan sa vessel. So, parang yun ang mahirap kasi hindi dahil ayaw i-export, no? Wala namang may gusto na hindi mag-export. Kaya lang, you have to respect also the risk nung assessment ng mga shipping company. Kaya, yan ho ang danger ngayon na mukhang humihina yung mga may tapang ang loob na tumuloy dyan sa area na yan. But, again, pag nag-stabilize yan, Sir Ed, no? Sir Manny, ay mukhang agarang babalik yan. Kasi, imagine, on a daily basis ho ang demand. So, hindi ho tumitigil ang demand sa oil. Kaya walang titigil yan. Resume kaagad yung supply niyan pag comfortable na ang mga shipping company. Sir, lahat ng langis natin galing Middle East, di ba? I mean, I remember before we were considering buying from Russia pero mukhang hindi natuloy yun eh. So at this point, we're getting all of our oil from the Middle East. So does that mean, tama ba yun? And then number two, does it all pass through the Strait of Hormuz coming from the Persian Gulf? Well, dun sa last na tanong, magsimula tayo sa major producing countries dyan sa Middle East. Halos naman, except lang siguro basta yung usual, no? Except lang siguro sa Oman. Kasi nakaharap na nakaharap sa dagat eh. Sa Arabian Sea.
labas. The rest, United Arab Emirates, Mhm. Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Daan dyan. puro yan dadaan. Puro ho dadaan yan dyan sa sa Strait of, yung Abu Dhabi, so United Arab Emirates, kasama na ho. Dadaan ho talaga dyan. Yung sa second question naman na saan ba tayo kumukuha? For good reason, reasonable ground din yan, ang ating refinery, which is Petron, the remaining refinery in the Philippines, Mhm. unang-una, ang pinakamabilis hungkunan ng crude oil ay yung Middle East. Kasi daan ka lang ng India, pababa na ngayon dyan sa Singapore Strait, and then nandito ka agad ang produkto. So, probably 1 week, nandito na yung produkto mo. The other alternative, tatawid ka ng Pacific Ocean, no? Punta ka ng Canada, US, mas malayo pa ng Layo. konti kung pupunta ka ng South America. Mas malayo pa ng konti kung pupunta ka, pabalik ka naman dito sa kabila, punta ka ng Africa. And the worst case is yung dadaan ka ngayon sa Suez Canal at kukuha ka dun sa Europe. Parang baka abutan ka sa Africa at Europe, Russia, kasama na yung Russia, ng mga isang buwan yan. Tsaka ibang gera Sa naman yun. Pacific, baka mga 2 to 3 weeks. 2 to Okay. 3 weeks to. So, ang layo ho. Kaya nasanay ho Okay. tayo, economies of scale, Middle East muna. Mhm. Okay. Maraming salamat, Salamat po, Director Director Lino Lino Abad. ng Energy Department sa Oil Industry Management Bureau. Thank you for joining us this afternoon. Thank you, sir. Thank you, sir. Magandang hapon ulit. Magandang hapon ulit. Salamat.